Mabilis lang po ito mga kababayan. Gusto ko lamang pong supalpalin ang mga paratang o mga sinasabi ng DDS na ito. So sana po tapusin niyo po ang video natin mga kababayan. Bibilisan ko lang po kasi medyo maulan din. Gusto ko lamang pong sagutin at bigyan ng reaksyon ang mga pinagsasabi niya. Pakinggan po natin. Ngayon, kahit mas maliwanag pa sa sikat ng araw na si Bongbong Marcos Jr. ang may kasalanan kung bakit nagkaroon ng sistematikong korupsyon sa mga flood control projects, hindi nila ma-call out si Bongbong Marcos at maitumba ang kanyang presidency. Bakit? Kasi ayaw nilang maging presidente si Inday Sara Duterte. Pinakakurap na tao ay pagkakatiwalaan ninyo na mag-imbestiga sa flood control project na kung saan siya ang pumirma ng budget. So yun mga kababayan, napakinggan nyo po, no? So basically, sinusumbatan niya or nagagalit siya sa mga kakamping dahil ang mga kakamping po ay hindi po sumusunod sa gusto nila na manawagan na mag-resign po si PBBM. Sinasabi niya na yung reason kung bakit ayaw po namin mga kakamping na sumama sa kanila or magsabi na PBBM resign ay dahil daw po ayaw naming maupo si Sara Duterte. Kailangan pa bang i-memorize yan mga kababayan, mga kakamping, mga kaloyalist ko? Totoo, ayaw talaga naming maupo si Sara Duterte. Bakit redundant ka na, Joey? Hindi talaga namin gusto na maupo si Sara Duterte. So sumama na sumama ang loob nyo, maghimutok na kayo ng maghimutok at magmaktal kayo hanggang 2028, hindi sasama sa inyong mga kakamping para sumigaw ng sinisigaw nyo. Kami pa mismo, mga loyalist at mga kakamping ang magpoprotekta sa presidency ni PBBM hanggang 2028. Ayaw talaga namin kay Sara Duterte. So, wala kaming pakialam kung sumama ang loob nyo. Ngayon, dun sa sinasabi nyo, no? Para kasing sinasabi nila na damay si PBBM sa anomalya or korupsyon na may kinalaman sa flood control. Doon sa sinasabi nilang yan, unang-una, patunayan nila. Maglabas sila ng ebidensya at maghain sila ng formal na reklamo at impeachment. Hindi po ba mga kababayan? Total naman, hindi na po si Speaker Martin or hindi na po si Congressman Martin Romualdez ang speaker, mas makakagalaw sila ng maluag dyan. Wala pong bias dyan. Kung totoo yung sinasabi nyo na involved si PBBM dyan, maghain kayo ng impeachment. Patunayan nyo, magpakita kayo ng ebidensya. Dahil kung hindi, kung puro lamang kayo ganyan, kuda sa social media, pang-iintriga ang tawag dyan. Hindi yan totoo. Kasi hindi nyo pinapatunayan eh. So, yun po yung reason, no? Kino-call out nila ang mga kakamping dahil hindi daw po nagsasabi ng PBBM resign. Dahil ang dating sa akin, para po sa kanila ay may kinalaman daw po si PBBM sa anomalya sa flood control. No? Yun po yung aking nakukuha sa kanila. Again, patunayan, magpakita ng ebidensya. No? Ang kanilang narrative. Kaya daw dawit dyan si PBBM at may kinalaman si PBBM ay dahil si PBBM daw po ang pumirma ng budget. Siya daw po yung nag-aproba ng budget, kaya daw po dawit dyan si PBBM. Ngayon, ito lang yung tanong ko sa inyo. Ito, yung anomalya sa panahon ni Duterte, DPWH according kay Grego Bellica, 50% ng pondo ng DPWH ay napupunta sa korupsyon. Di napakalaking halaga niyan, daan-daang bilyon yan. Kung di ako nagkakamali, kung 50%, hindi po ba? Napupunta sa korupsyon. At ito pa, 332 billion pesos yata yan. Flood control scam. Panahon din po yan ni Duterte mga kababayan. At yung iba pang sandamakmak na korupsyon sa panahon ni Duterte involving the budget of the Philippines na pinirmahan din at inaprubahan ni Duterte. So kung may sinasabi si Greco Bellica na may 50% corruption sa DPWH, ang pondo ng DPWH, 50% nito ay napupunta sa corruption, and then yung 332 billion na sinasabi na flood control scam sa panahon ni Duterte ay napunta din sa corruption, di dawit din dyan si Duterte dahil siya rin ang pumirma ng mga budget na yan. Siya rin ang nag-aproba. Siya rin ang nag-aproba at pumirma. Sinabi ba namin na dawit si Duterte dyan? So, irrational at unfair kung idadawit niya si PBBM dahil lamang siya yung nag-approve ng budget. Kung hindi niya a-aprobahan yung budget, paano yung ibang ahensya ng gobyerno? Paano yung DepEd, yung health, paano yung agriculture, paano yung tourism, paano yung DOJ, at iba't iba pang ahensya ng gobyerno kung hindi niya aaprobahan yan. So, yung kasi yung narrative nila, yun yung logic nila. Dawit ka, PBBM, dahil ikaw nag-aproba at pumirma ng budget. Di dawit din si Duterte doon sa sinasabi ni Greco Bellica ng corruption sa DPWH at doon sa 332
billion flood control scam nung panahon ni Duterte dahil siya din ang pumirma ng budget na yon. Ganun ba yon? Or hindi kayo papayag na doubt si Duterte doon dahil bias kayo or double standard kayo? Hypocrite kayo. Diba? Idinadawit nila si PBBM dahil pumirma si PBBM ng budget, nag-approve. Then therefore, may kasalanan din si Duterte dun sa mga korupsyon nangyari sa budget ng Pilipinas noong panahon niya. Diba? Siyempre, hindi papayag ang mga DDS dyan. Ngayon, kung talagang matigas ang ulo nyo, ginigit nyo na may kasalanan si PBBM, again, ilabas nyo ang ebidensya, maghain kayo ng formal na reklamo or impeachment, patunayan nyo. Ganun lang kasimple yon. Tsaka bakit ngayon na nadadawit na ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez, hindi ko po ipagtatanggol sa Speaker Martin Romualdez ha, kailangan niya magpaliwanag dyan. Totoo man yan or hindi, magpaliwanag siya dyan, patunayan niya na inosente siya. No? Pero ang sinasabi kasi ng ibang DDS or ng mga DDS, nadawit nga daw po si PBBM dahil pinsan po niya ang nadadawit ngayon. Di ba yung narrative ng mga DDS noong 2022, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Bakit ngayon, naa-allege pa lang yung pinsan niya? Dinudurog niya na si PBBM. Tinuturan niya na guilty at may kasalanan din. Pinsan lang naman niya yun. Siya nga yung nag-initiate ng investigation. Siya nga yung nagbuo ng Independent Investigation Commission or body para imbestigahan ng lahat, pati si Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung mapatunayang guilty si Speaker Martin Romualdez at si Zaldico, di kailangan ipakulong ni PBBM yon. May sinabi ba siya na poprotektahan niya? Hindi pa nga napapatunayan eh. Kaya hindi ko pa mag-gets ang logic ng mga ito. Si PBBM nag-initiate ng investigation, pumuo ng independent investigating body, tapos siya pa yung pinagbibintang involved at may kinalaman sa anomalya ng korupsyon sa flood control. Hindi po ba mga kababayan, hindi ko talaga mag-gets. Bakit nila ginagawa yan? Dahil gusto po nilang papangitan ng imahe ni PBBM, dahil gusto nila na maupo si Sara Duterte. Na may mga malalaking issue din sa confidential fund, mga kababayan. Yung po yung purpose nila. Kaya kahit sumama ang loob nyo araw-araw hanggang 2028, si PBBM pa rin ang presidente at hindi kami sasama sa inyo, kaming mga kakamping, hindi kami susuporta sa gusto nyo mangyaring mga DDS kayo, na paalisin si PBBM dahil ayaw namin kay Sara Duterte. Tama ka, ayaw talaga namin. At ayaw din namin ng paandar nyo dahil double standard kayo at hypocrite kayo. So yun lang mga kababayan, inilalantad lang natin kung gano'ng ka-hypocrite, double standard at irrational ang mga DDS na ito. Sinisisi pa ang mga kakamping. Bakit daw hindi mo call out si PBBM? Napatunayan nyo na ba na guilty yung mama? Napatunayan nyo na ba na totoo yung mga akusasyon nyo? Hindi nga kayo kumikilos para magpakita ng ebidensya. Ang sa inyo lang, ang pinanghahawakan nyo lang, pinsan kasi siya ni Congressman Martin Romualdez. Kaya damay siya. Yun lang ang pinanghahawakan nyo. Kasi siya yung pumirma ng budget, kaya damay siya dyan. Di, gamitin namin sa inyo yung mga korupsyon sa panahon ni Duterte sa mga budget na pinirmahan niya. Papayag ba kayo? Ganun ba yon? Di po ba mga kababayan? So, sana maunawaan nyo kung gaano ka-double standard at hypocrite ang mga DDS na ito. Kaya never po silang susuportahan ng mga kakamping. Kaya kahit araw-araw silang magpatid ng litid nila sa kasisigaw, sa rally nila, kapag hindi umuulan, kawawa nga sila, hindi sila makalabas para mag-rally kasi umuulan. Kahit araw-araw silang magsisigaw sa rally nila, araw-araw nilang patirin ng litid nila kasisigaw, wala silang makukuhang suporta sa mga tao. At hindi sila ang majority. Nangangarap pa rin yung mga yan. Akala nila 32 million pa rin sila. Kung 32 million kayo, matagal na dapat kayo nagtagumpay sa gusto nyong mangyari sa kararally nyo. Kaso mahigit isang taon na kayo nagrarally, wala kayong napala. Magising naman kayo sa katotohanan. So yun lang mga kababayan. Dapat po talaga binabasag natin ng mga narrative na mga ito. Huwag nyong gamitin ng mga kakamping at huwag nyong himukin ng mga kakamping na sumama sa kagustuhan nyong pababain si PBBM dahil hindi mangyayari yan. Hindi gusto ng mga kakamping na bumaba si PBBM at kung may problema kayo kay PBBM, patunayan nyo ang mga akusasyon nyo. At hindi gusto ng mga kakamping
lalong-lalo na ng mga loyalists na makaupo si Sara Duterte. Rumispeto kayo, sa 2028 lang magpapalit ng presidente ang mga Pilipino. Yun lang mga kababayan, maraming pong salamat sa panonood.